Anyway, Miss Mel, we have two cups na nag-message sa atin. I think this week. Just want to shout out si Jonah and Alvin. Alvin Ifundo and Jonalyn Santillan. Kap, sabi nila, natanggap ko na po yung PR card. O, di ba yung PR card na Wow. mismo? Kasi nandito na sila, Miss Mel, no, for several Yes. months na sila. They're already working to our partner employers. Na-process na ninyo yung kanilang PR application. But right now, they just send me yung photo ng PR card. Di ba? Ibang Actually, nakita ko yung kanilang post a while ago eh. Nakakatuwa na parang even though na hindi ko sila nakita, kasi ikaw kahit papano nakita mo sila. Yung feeling ba na nakita ko sa Facebook na ano, uy, nakaka-touch na alam mo yon, meron tayong natulungan na isang family na makarating ng Canada at matawag nila yung Canada as their new home. Ang laking ano, laking impact. Actually, Miss Mel, sabi ko sa process, sa journey ng isang Canadian dreamer ay hindi nagtatapos sa isang araw. It's a long journey, 'di ba? Mahabang dinadaanan and maraming mga luha, kaba, takot, saya na mix talagang sobrang nakakatuwa kapag nakuha na nila yung kanilang ninanamnam at pinapangarap na Canadian dream 'pag hawak mo yung PR card mo. Kasi 'pag may PR card ka na mismo yung kaba mo medyo nawawala kasi secured na, eh. PR, Oo. 'di ba? Permanent, 'di ba? Lalo na 'pag nakakuha ka pa ng citizenship, 'di ba? Oh, yung kaya kagandahan dito sa Canada pumakap just for everyone, 3 years, Miss Mel? Three In years kung hindi ka nag-foreign worker dito. So, ibig sabihin ang calculation lang yan, to simplify, 2 taon kang permanent resident. Ngayon, kung ikaw ay nag-tourist, international student, o worker, dapat ang kukunin niya lang doon is 1 year. So, kung 5 years ka doon sa temporary resident, maximum of 1 year plus additional 2 years of permanent resident, then you can apply for citizenship. Kung hindi ka dumaan ng temporary resident, then kailangan mo mag 3 years as a permanent resident. At saka iba yung feeling na blue yung passport mo. yan, 'di ba? Blue Yes. hindi na maroon, 'di ba? Actually, pagka pumunta ka sa airport, alam mo yon yung ramdam na ramdam ko yan nung umuwi tayo ng Pilipinas kasi hindi ka na nagbayad ng travel tax. Isipin mo, nakatipid ka ng travel tax, ang laking bagay. Imagine 'no, ang tindi 'no? Saka feeling mo Nakakain parang tuloy ako ng mamon sa loob. saka feeling mo din ano ka din, feeling mo Canadian ka na rin kahit hindi. Yun yung skin mo, Totoo. 'di ba? Na-feel but again pumakap if you're dreaming 'di ba, so I think this is one of the best information dissemination that we're doing. Uy, kailangan mo mag-attain kung magse-set ka ng goal dapat yung ultimate goal na which is getting a citizenship. Oo naman. Pero alam mo ha, which is hindi ko rin 'to alam dati. Pagka bagong permanent resident kayo, kila Jonalyn at sa lahat ng CAP Unity natin o yung mga CAPs natin na bagong permanent resident, I strongly suggest pumunta kayo sa mga center for newcomers. Alam mo kung bakit? Ngayon ko lang 'to nalaman, kasi meron ako na-meet na isang client na pumunta siya sa newcomers, ang dami palang benepisyo ng permanent resident ng hindi ko alam. Totoo din. Ako mismo I'm very lucky 'no, kasi that time na pumunta ako dito just to share 'no, parang matagal na. Pero parang feeling ko kahapon, 2016 pa ako nandito 'no, landed PR ako and may nakasabi sa akin Miss Mel na pumunta sa iSANS. And I'm very thankful with iSANS. iSANS is isa sa mga settlement program dito sa Nova Scotia. Isa sa mga benefit dun Miss Mel is yung, pagturo sa'yo ng paggawa ng, resume. Basic muna 'di ba? Start from the basic, interview 'no? The second yung pag-connect sa'yo sa mga trabaho. And then pinaka-appreciated ko with iSANS is this one, helping you to start your own to own your business. Nakapagsimula tayo ng small business with iSANS. So, sa newcomer, I strongly suggest Miss Mel din yung sinabi mo
na if you're PR, nako, kahit saan kayo sa Canada, hanapin niyo yung mga settlement in mga newcomer, non-profit organizations or Tsaka huwag kayong mga group. mahiya na Huwag lumapit dun mahiyang sa mga yun. magtanong 'no, exactly. Kasi sayang, eh, may Oo, mga free education, Miss Mel. Ako, personal experience ko 'to, may mga free education na yung mga organization na gaya ng ISANS dito sa Nova Scotia, now you can get it for free. Then you yes. have a diploma. Yun yung matindi dun 'no, may mga training certificate. So, I think yun yung, isa sa mga PR natin, mga caps natin na nandito sa Nova Scotia. If you're watching right now, try to, to reach out with settlement, providers. Ayan, dito sa Nova Scotia, ISIS. Sa Alberta, Miss Mel, ano bang settlement provider na nandiyan? YMCA? Hindi ko alam yung pangalan, eh. Sa sobrang dami nila, hindi ko alam yung pangalan. Yeah, YMCA yata, Miss Mel, meron din diyan kasi YMCA is all throughout Canada. YMCA Gusto meron kami, Center for Newcomers meron kami din. Gusto ko lang din i-highlight, marami kasi silang mga ano eh, hindi lang para sila sa atin ha. Aside doon sa mga binanggit mo, isang nakita kong advantage, nire-ready rin nila yung mga anak natin in terms of panibagong buhay dito sa Canada. Kasi nakita ko merong mga training o may mga schools yung mga bata na pinupuntahan sila nung mga teachers para i i-orient sila sa panibago nilang buhay dito. So it's really a good program. So i-maximize niyo yung mga options na gano'n kasi saan ka makakakita ng bansa na ire-ready ka sa panibago mong tahanan, ika nga. exactly, exactly. But anyway po mga kap 'no, ang bilis ng oras natin. If you have questions, let us know in the comment sections. We are happy to assist you mga kap. But again po mga kap, ang bilis ng oras natin. Thank you very much for everyone that are joining to our live streaming po mga kap. And of course, if you have questions, huwag kayong mahiya to reach out and to ask question. Miss Mel, ayan, ano po yung ating mga tips? Marami tayong napag-usapan with regards to the programs, with the updates. Nagbigay tayo ng mga tips sa mga first-time Canadian dreamers kung ano dapat gawin, and also to our mga PR ng mga caps natin, anong dapat nilang gawin? Ano pa, Miss Mel, ang kailangan nilang malaman to achieve their Canadian dreams? Actually, I will leave that question to our subscribers. Gusto ko na next Friday while they're watching the Q&A, tanungin nila ako ng lahat ng kanilang questions about Canadian immigration at isa-isa nating sasagutin lahat ng mga yan. So, may way naman para makapag-leave sila ng message kung anong klaseng topic ang gusto nilang pag-usapan. And that's it for today, Pumakap. Thank you very much for joining us, Pumakap. Before we end this video, we would like to invite you, Pumakap, to join our growing community, Canadian Dreamer Community. On this community, Pumakap, you will have an opportunity to access the following. You will able to join our weekly webinar, Pumakap, plus our 5 days immigration success, and also we have an exclusive immigration bootcamp. You will able to learn express entry, provincial nominee, or AIP, or how to find job offer here in Canada. You'll be able to access also our real success stories to give you more inspiration. So we strongly suggest mga kap, if you are dreaming to study, immigrate, work in Canada, I strongly suggest to join our growing community, Canadian Dreamer Community, mga kap. The link is in the description below, or simply type in the comment section access, and I'm going to send directly this link to you, communitycanada.net. Thank you very much, mga kap, and signing out. Maraming salamat, mga kap, and see you here in Canada.